Okay. Gabi po. Gising pa ba? So, maganda po yung reflection Kasi ang tanong po ay, totoo ba na kung ano ang puno, yun din ang bunga? Naniniwala po ba kayo doon? Kung ano ang puno, yun ang bunga? Siyempre naman, kung maganda kayo ngayon, siyempre maganda rin yung nanay ninyo. Hindi kayo papayag na pangit yung nanay ninyo. Pero katunayan na totoo yung masabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. So, tatay ko pogi, kaya pogi po ako. Yun po yun. Pero may mga factor kung bakit nagbabago yung bunga. So, marami. So, sa panahon po natin ngayon, parang malaki yung hamon. Yung dalawang kabataan na yun, anong taon kayo pinanganak? 2008. So, mga millennial na sila. Sila yung mga millennial. Kasi si Father, pinanganak siya ng Generation Y. Kasi ako pinanganak ng Generation X. So, yung generation namin, magkakaiba. So, sila millennial. So, si Sister Daisy, mga late bloomer generation siguro sila. Then, sila Ate siguro ay mga baby blooming. So, mga baby boomer si Brother G. So, marami yung difference ng mga generation natin. Lalo na ngayon yung mga ipinapanganak kayo ng mga bata, which is beta generation na sila ngayon. So, bakit binabanggit itong mga generation na ito? Kasi malaki yung epekto sa pagbabago ng bunga natin. Malaki yung epekto talaga. Kung ang mga bata ngayon hindi natin tuturuan ng tama, hindi sila makakatulad noon sa ating tayo mga narito ngayon. Sa akin karanasan, bata pa ako, lagi ko naririnig sa mamay ko na katulad din niya ng tatay niya, paglaki niya. Yun ang lagi kong naririnig sa kanila. Sabi niya, kung anong puno, yun ang bunga. Yun ang lagi kong naririnig na sinasabi sa akin ng mamay ko. Tinatandaan ko yun. Nung panahon na yun ako ay walong taon pa lang. Pero ang isip ko ay buunan. Hindi katulad na ng mga kabata ngayon, kung papansinin mo ninyo, 7 taon, parang wala pa rin silang buwang sa mundo. 7 taon. Noon ako napasok ako grade 7 taon, marunong na ako na lang napasok sa school. Hindi na kami iniyahat Which is iba ngayon kasi meron tayong security reason kung bakit natin sinasamahan yung mga bata. Pero kung titignan mo, ang mga bata madali mag-mature. Tayo mga tao noon, madali tayong mag-mature. Kasi natatandaan ko, 14 years old, mature na yung pag-iisip ko. Alam ko na, naiintindihan ko na yung problema namin sa aming pamilya. Ganun ako nakakaintindi. At ang lagi sinasabi sa akin ng mamay ko, ang mga tao pati noon, magdasalin. Madasalin sila. Lagi sila nagbibili. Pag dumating na alas 6 ng hapon, dapat hindi ka na naglalaro. I-respeto mo na yung oras na yun. Bakit? Banal na oras na yun. At kailangan mo na magpahinga, umuwi ka na sa bahay, kakain, ito tayo. Pero sa paglaon ng mga panahon, unti-unti itong nawawala. Yung ganitong practice, nawawala na. Meron pa ba nag-i-angelus? Alas 6 ng umaga, alas 12 ng hapon, alas 6 ng alas 12 ng umaga, alas 12 ng alas 6 ng hapon. Nag-i-angelus pa ba tayo? Noong nasa Maya pa, oo, magagawa namin yun. Noong nasa Don Bosco, wala kami ginawa kundi magdasal. Kasi yun ang turo. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin ito nawala. Dati nun, pag alas 6 pa lang ng umaga, makita mo simbahan, tutulog na yan. Dadasalin ng angelus. Sa ibang mall, may angelus. Sa ibang pabrika, mayroong angelus. Dinadasal nila yun. Pero nalipas ang panahon, nawawala na ito. Kaya sasabihin ba natin na kung ano ang puno, yung pa rin
yun pa rin ang bunga. Hindi nagbabago ang bunga. Kaya lang, nag-influensya na lang tayo kung ano ang meron ngayon sa ating henerasyon. Malaki ang influensya ng henerasyon natin sa panahon ngayon, lalo na sa mga kabataan ito. Ang mga kabataan ito na pinanganak sa millennial, tatanda sila sa henerasyon na ito ngayon, which is ito ngayon beta generation. Ang beta generation ay nagsimula ngayong taon na ito. 2025, matatapos ito hanggang 2039. At siguro, baka dito na rin kami mamatay sa generation na ito. Sana naman, abutan ko pa yung gamma generation. Kasi ang susunod sa beta ay gamma generation, which is 2040. Ay gamma generation na tayo. Ano yung meron sa mga generation na ito? Ito yung exciting doon sa mga bataang isisilang ngayon. Yung mga isinilang ng 2017, 2010 pataas, sila yung alpha generation, which is tatanda sila sa gamma generation. So ano meron sa kanila? Meron pa bang pagpapahalaga? Marunong pa ba sila magpahalaga? Marunong pa ba silang magdasal? Meron pa ba silang magpapasalamat sa Diyos? Ito yung hamon sa atin. Kaya nga, binigay ni Father ng repression na to, sabi ko, parang mamipilitan niya akong magpaliwanag. Doon sa kung ano din puno, ang puno ba ay meron pa rin ang magiging bunga. Hindi naman ako nagbabago yun eh. Sabi ko, hindi magbabago yun. Hindi magbubunga ang mangga ng santo. Kahit i-grab mo yan, hindi yan mabubuhay. Kasi hindi sila pareho. Kung pareho mangga, ilalagay mo doon, pareho yung mabubuhay yun. Pwede mamunga ang mangga na kahit na iba't ibang variety ng mangga. Basta mangga din ang i-gagrap mo sa kanya. Kasi nagawa yun yung chewing ko eh. Yung isang puno, pero may Indian mango, merong piko, merong pinaraba. Yung isa yung puno. Kasi agriculture din siya. So, yun ang kanyang ginawa. Sabi ko, ganyan naman ang puno mo. Ang dahil iba-iba yung bunga. Pero hindi pwede magbunga ang mangga ng santo. Mapera na lang napagawin yung sanga ng santo sa puno ng mangga. Ayaw sasabihin niya ng bunga ng santo ng mangga. Ito yung hamon na iiwan ko po sa inyo. Tutak tayo nandito na. Yung mga anak natin ay pinanganak sa mga ganitong henerasyon, tulungan natin sila na wag mawala yung magagandang aral at turo sa atin ng ating mga ninunoon. Kung tayo nagmamano pa, hanggang ngayon dala natin na, o hanggang ngayon dala ko pa yung pagmamano, ituro natin. Kaya nga sinasabi ng mga eksperto, back to basic tayo. Turuan natin ang mga, lalo sa inyong mga kabataan. Sa inyong kabataan. Magmano, babalik kayo sa pagmamano, turuan ng mga bata na magdasal, turuan ng mga bata na magpasalamat, turuan ng mga bata na maging responsable, sapagkat ito yung mawawala sa kanila. Bakit? Bakit kung sabi mawawala ito sa kanila? Ang kalaban nila ay technology nila ngayon. Sapagkat dito sa beta generation sila ay lalaki sa mamumuhay sila sa henerasyon ng AI generation. Hindi lahat na nakikita nila sa cellphone ay totoo. Kaya kopyahin ng AI ang mukha mo at ang pananalita mo. So, hindi lahat na nakikita natin sa cellphone ay totoo. At dito sila nagre-rely. Tandaan po natin, ang mga kabataan ito, nagiging dumidepende sila dun sa cellphone na nakikita nila. Pero which is, meron tayong malaking responsibilidad mga nanay at tatay na namin ito. Ang patuloy na paggabay sa mga kabataan ito. Hindi ko matatanda na tayo, naiingat na tayo, titigil tayo sa pag-aaral. Sabi nga ni Father sa akin, nabubuhay pa si Father Boss, Manny, ang tao hanggang nabubuhay, patuloy siyang dapat mag-aaral. At totoo yung kanyang sinabi. At napatunayan ko, dahil hanggang ngayon nag-aaral pa kami,
din tayo. Hindi ko muna matapos na tayo ng kolego, natuturo na tayo, mga ganap na tayo, mga professional, hindi na tayo dapat mag-aaral. Patuloy ka pa rin nag-aaral. Araw-araw pinag-aaralan. Ang Bible study, akala na natin, alam na natin lahat, hindi pa. Wala pa po kami sa kalingkingan ng kaalaman. Pagdating sa salita ng Diyos, kulang na kulang pa. Kaya nga sabi ko, bago ko buksan, sabi ko, kung ano daw ang puno ay magiging bunga, sabi ko, napatunayan ko sa sarili ko na hindi gano'n. Kasi ang tatay ko po ay babaero. Pero awa naman po ng Diyos ay hindi yung nag-reflect sa akin. Kasi kung magiging babaero tayo, magiging masama tayo, choice natin yun. Choice po natin yun. Ang tatay ko po ay member ng ABS. May anak siya, may babae, meron po siyang sugal. Pero ako po ay lumaki sa sabungan dahil lagi po kasama ng tatay ko sa pagsasabog. Pero hindi po ako natutong magsabog. Marami po ako alam na sugal, pero hindi po ako marunong magsugal. Kahit po anong sugal, alam ko po. Dahil ako po ay lumaki sa sugalan, dahil ako po ay nagtitinda ng balon. Lahat po ng madyuman sa maya pa at pinupuntahan ko, doon po ako natigil. Pero natuto po ako magbadyong, pero hindi po ako natutong magsugal. Sapagkat nasa tao po yun. Hindi ko po pinili yung buhay na yun. At ako'y nagpapasalamat sa tatay ko dahil maliit pa ako, pinakita niya na sa akin yung masamang ihemplo na pwede kong kung gagayahin ko siya, ay ganito rin yung mangyayari sa amin. Kaya tumigo sa isip ko na sa daan na tuwid ako pupunta. Ang tatay ko po ay isang kursilista. Nung magkursilyo po siya, doon po siya naging babaero. Baliktad na po. Pero yun po yung katotohanan. Kaya siguro talagang, ang tatay ko po kasi mistiso eh. Makikita niyo po ng kabataan, mistiso po talaga siya. Kaya madali siya makabilog ng ulo ng babae. Pero hindi ko po pinangarap yun. Kasi nga pangarap ko po maging pare. Natupad ko naman po. Kasi ngayon papanong po ako, hindi lang po ako pare. Kaya nalabas ako po yung pagiging father. So, bago po wasan po sila aking reflection sa inyo, ay isa lang po iiwanan po sa inyo ng habilin. At maaari po ay gabayan po natin ang ating mga anak. Talagang gusto po natin makita na yung puno ng yung magiging bunga ng pagiging puno natin ay makita natin sa kanila na mag-reflect. Ay gawin po natin gampanan yung ating tungkulin bilang mga magulang sa kanila. Kahit lalo na po yung mga apo natin. Kaya nga yung mga apo namin, tinuturuan na namin sila mag-pray. Pag nagdadasal po kami ng rosary, sinasama namin siya mag-pray. Kahit pa paano po ay nakakatubo na siya. Doon man lang, maliit na bagay. Alam ko, pag umalis kami at sila'y naiwan na, alam ko, maaalala na yung pagkakataon na yun na siya tinuruan ng magdasal. Kaya nga, tama yung mga eksperto, balik tayo sa basic. Ituro natin yung tama sa ating mga anak. Gusto talaga natin na makita na ang puno ay mamunga ng maganda. Tingnan po. Yun po, maraming salamat po kay brother namin sa pagbabahagi ng kanyang reflection sa kanyang buhay. Bago po, tunay na po na hindi po nagbabago ang bunga, pero nasa bunga po o nasa sa atin po kung talaga bang magbabago tayo para po sa ikabubuti ng buhay natin. Bago po tayo mag-product of the day, babahagi ko na lang din po ang konti ko pong pagmimigay sa gospel na ito, na tinuturuan nga po ba tayo ni Jesus tinuturuan po ba talaga tayo ni Jesus na mga imposibleng bagay, gaya po ng mahalin ng ating kaaway, bless the first us, and yung mga doing good to those who hate you. Tinuturuan po ba talaga tayo ng Diyos na ng mga imposibleng bagay tulad nito?
Siguro po hindi. Kung pagnilayan po natin ng mas mabuti, gusto lang po ni Jesus na mas mapalawak yung ating pagmamahal. Tinuturuan po tayo na mas mapalalim yung ating pagmamahal. Lahat po tayo makasalanan na punta po tayo ng simbahan, nagdadasal, nananalangin sa Kanya at nananampalataya. Hindi lang po tayo ay banal or perfecto. Napunta po tayo dito para po maglinis ng ating kasalanan at para po matutunan natin yung mga tinuturo niya sa atin na mas lalo pa natin mapalalim ang pananampalataya sa Kanya. Yun lang po, para po sa Bullet of the Day, may magbo-volunteer